Sino po ang liable? Well, kailangan natin makita yung buong mga dokumento, pero meron pong actual, real, ultimate liability, yung pong DPWH po rito. Particularly po yung district engineer in the Ghost Project, si DE, ngayon po ay RD, OIC, Henry Alcantara. Kasi supposedly, completed po yung project. Nakita naman natin sa mga dokumento that is stated it as 100% completed, pero wala hong actual output. Yung pong project engineer, nito pong proyektong ito, nandun din sa dokumento, I forget lang po the name, pero kasama din po yan doon sa mga pwede pong kasuhan. Pagka we have to check with COA kung nagkaroon na ba sila ng post-audit dito po sa proyektong ito. Kung wala pa, wala ho silang problema. Ongoing po ito. Pero kung nagkaroon ng post-audit, tapos sinabi nila na wala po itong problema, di masasama din po sila sa mga pwedeng kasuhan. What about Secretary Manoan? Well, alam po ninyo, ultimately, meron pong command responsibility ang lahat po ng mga matataas na opisyal sa lahat po ng mga nangyayari. So, meron pong actual responsibility yung regional director ng Region 3 nung panahon po na yon. Meron din siyempre responsibility yung central office. Kasi meron daw pong mga reports na parang hindi daw nila napupuntahan yung mga proyekto. I don't think that's an actual acceptable excuse. No? Kasi if it's just a question of personnel, dapat kumuha tayo ng tao mag-inspect. Di ba? Very important po na pag pinag-uusapan natin yung bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan, bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan, kailangan natin i-check po kung tama ba ito mula umpisa hanggang dulo. Walang pabayaan, Secretary? Meron. Meron ultimate responsibility po. Pag hindi na-check ng central office kung talaga bang nagkakaroon po ng pagpapatupad ng mga proyekto o wala. So, ibig sabihin, down the line, even at the level po ng mga regional directors, kasi sila po yung direct responsible sa mga district engineers. Kung napalagpas po ito, dapat mapanagot din po sila. Sir, sabi ka na sobrang lawak na po. Ang dami po ng mga proyektong ganito, ghost projects. Ano po, sino accountable? Well, ang totoo, kailangan po talaga nating mag-isa-isa ng mga proyekto. But for the particular example of Sims Construction Trading and the ghost project there, kailangan may totoong kaso na sampa laban po sa lahat po ng mga sangkot, lahat po ng mga pumirma sa mga dokumento po nila. So will that be part of your recommendations sa Infracom na to hold liable the Secretary of the DPWH? We will see kung ano yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. There should be criminal charges for ghost projects. So lahat po ng mga nakapirma po ron, project engineer, district engineer, should be liable for the ghost project. And the contractor as well. Pag-aaralan pa namin kung ano yung mga particular na pwede. Pero ang totoo, pinera ho nila yun So if it's just to be clear, if it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Kasi 50 million po yung threshold for plunder. Pagka merong personal gain, yung pong district engineer, meron pong personal gain, yung project engineer. Lahat po na nakipagpartihan dito po sa 55 million project po na ito, na ghost project in Bulacan. Baka plunder na ho yan. Sir, saan ayaw